Magandang araw, Calabarzon. Ako po yung lingkod si Chris Sanji, maghahatid ng mga balita at impormasyon dito sa ating sa East Patrol. At para sa mga ulo ng ating mga balita, bagong Pilipinas Hymn at Pledge ipapatupad na sa mga flag ceremony. Ayon kay PBBM, Buhayani sinimulan na sa isang kalambagong Buhayani Caravan sa siyudad ng Calamba. Opisyal na kasunduan ng lungsod ng Santa Rosa at Tao Corporation sa Japan naganap na. Pagkasa formal lang inanunsyo ang pagpasok ng tag-ulan. Tupad program isinagawa sa pamamagitan ni Gobernadora Ruth Mariano Hernandez sa tulong ni Senator Loren Legarda. Gas subsidy at tinatawag na tulong gulong ipinamahagi sa mga miyembro ng TODA sa lungsod ng Calamba. At para sa mga detalyadong balita dito sa East Patrol, Calabarzon Police Regional Office pinarangalan ang isang aso na kanilang katuwang sa paghahanap ng mga explosive at iba pang bagay. May report si Casey Laude. Para sa balitang Calabarzon, Calabarzon Police Regional Office pinarangalan ng isang aso na kanilang katuwang sa paghahanap ng explosives at iba pang bagay. Sa isang seremonya ng pagre-retiro sa Camp Vicente Lim, Calamba City, pinarangalan ng Police Regional Office Calabarzon ang explosive detection dog na tinatawag na Jack, isang 7 taong gulang at 5 buwang gulang na Labrador Retriever na may microchip number 9008-5006-4423. Naglingkod si Jack sa loob ng 5 taon at 15 araw para sa PRO Calabarzon at sa Philippine National Police. Sa naturang aksyon, ibinigay ni Acting Deputy Regional Director for Administration Police Colonel Christopher Avesha kasama si Chief of Regional Staff Police Colonel Julio Sirven ang plaque of recognition at cash incentives kay Jack na tinanggap naman ng K9 handler na si PSSG Shane Angelo Pareño. Inanunsyo na retirado na si Jack mula sa mga tungkulin bilang isang police service dog simula noong ika-31 ng Mayo. Ayon ito sa General Guidelines No. 6 ng Philippine National Police Memorandum Circular No. 2017-069. Sa kanyang talumpati, ipinarating ni Police Colonel Avesha ang pasasalamat sa tapat na serbisyo ni Jack sa pagtiyak ng kaligtasan ng lahat. Sinabi niya, sa kanyang pagre-retiro, hindi lamang natin binibigyan si Jack ng isang paalam, kundi pati na rin ng isang mainit na pasasalamat. Sa ngalan ng buong pwersa ng PRO Calabarzon, nagpapasalamat si Adra Avesha kay Jack at ipinangako na mananatili ang alaala at tagumpay ng aso sa kasaysayan ng PRO 4A. Para sa East Patrol, Casey Laude, ang kasandigan mo ipagsabi. Salamat Casey Laude, pangalawang yugto ng Scholar ni Rizal na ipamahagi na sa Calamba. May report si Casey Laude. Pangalawang yugto ng Scholar ni Rizal na ipamahagi na. Sa ikalawang pagkakataon, isinasagawa ng administrasyon ni Mayor Ross Rizal ang pamamahagi ng ikalawang yugto ng financial assistance para sa mga eskolar ni Rizal. Layunin ng programang ito na matugunan ang pangangailangan ng pinansyal ng ating mga eskolar, patuloy na suportahan ang kanilang mga pag-aaral at bigyang diin ang kanilang potensyal para sa kinabukasan. Sa pamamagitan ng ganitong programa, tinutupad ng ating lingkod ang pangakong reforma na naglalayong alisin ang anumang balakid o hadlang sa pag-abot ng pangarap ng mga estudyante. Gayon din, ito ay bahagi ng pagsasabuhay sa salaysay ni Gato C. Rizal na ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Sa pagsasagawa ng financial assistance distribution, ipinapakita ng pamahalaang lungsod ng Calamba ang kanilang malasakit at suporta sa edukasyon ng mga kabataan. Ito ay bahagi ng patuloy na reforma at pag-unlad ng lungsod ng Calamba na patuloy na naglalayong magbigay ng magandang kinabukasan para sa lahat. Para sa East Patrol, Casey Laude, ang kasandigan mo ipagsabi.
Salamat Casey Laudet, OIC Kapitan Marlon Sandoval, formal lang nanumpa bilang bagong OIC Barangay Captain ng Barangay Prinsa. May report si Jenica Moncayo. Isang makabuluhang araw ang nasaksihan sa Barangay Prinsa nang formal ng manumpa si Honorable Marlon Sandoval bilang bagong Officer in Charge o OIC Barangay Captain. Ang seremonya ng kanyang panunumpa ay nagpakita ng kanyang taus-pusong dedikasyon at kahandaan na maglingkod para sa kapakanan ng komunidad. Sa kanyang panunumpa, ipinahayag ni Honorable Sandoval ang kanyang matibay na pangako na maglingkod ng tapat at buong puso. Bilang bagong pinuno, inaasahan ng buong barangay ang kanyang pagsusumikap na mapanatili ang kaayusan, kapayapaan at patuloy na pag-unlad ng kanilang lugar. Ang pag-upo ni Honorable Sandoval sa posisyon ay nagbibigay ng bagong pag-asa sa mga residente ng Barangay Prinsa. Kasama ang buong komunidad, patuloy niyang isusulong ang mga proyekto at programa na makapagpapabuti sa kanilang barangay at lungsod. Para sa East Patrol, Jenica Moncayo, ang kasandigan mo, ipagsabi. Salamat Jenica, 500 Kalambeños tumanggap ng tulong pinansyal sa pamamagitan ng AX program. May report, Joanna Laude. Sa isang makabuluhang programa ng opisina ng distrito ng Calamba, mahigit 500 residente ng lungsod ang tumanggap ng tulong pinansyal. Ang nasabing tulong ay naglalayong tugunan ang mga gastusin sa hospitalisasyon, solicitation at burial na malaking pasanin para sa maraming pamilya. Sa pamumuno ng kanilang kinatawan sa Kongreso, tiniyak na ang mga pondong inilaan para sa mga residente ay diretsyong mapakikinabangan ng mga nangangailangan. Makikita sa mga larawan ang masiglang pagtanggap ng mga tao habang bitbit nila ang kanilang mga form at mga dokumentong kinakailangan sa pagkuha ng tulong. Sa kabila ng mainit na panahon, masigla at puno ng pag-asa ang mga benepisyaryo na nagtungo sa venue. Ayon sa mga opisyal ng distrito, patuloy ang kanilang pagsusumikap na matugunan ang pangangailangan ng mga residente, lalo na sa mga panahong kinakailangan ang mabilisang aksyon at tulong. Maraming benepisyaryo ang nagpaabot ng kanilang pasasalamat at umaasang magpapatuloy ang ganitong uri ng programa. Sa kanilang mga mensahe, inilahad nila ang malaking tulong na naibibigay ng financial assistance sa kanilang mga pamilya, lalo na sa mga oras ng kagipitan. Ang programang ito ay isa lamang sa mga hakbang ng distrito upang tiyakin na ang bawat Kalambeño ay may access sa kinakailangang suporta at serbisyong medikal. Patuloy ang kanilang dedikasyon sa pagbibigay ng serbisyo para sa ikabubuti ng kanilang komunidad. Para sa East Patrol, Joanna Laude, ang kasandigan mo, ipagsabi. Salamat Joanna. Gas subsidy na tinatawag na tulong-gulong ipinamahagi sa mga miyembro ng mga TODA sa lungsod ng Calamba. May report, Desabel Bernardino. Gas subsidy na tinatawag na tulong-gulong ipinamahagi sa miyembro ng mga TODA sa lungsod ng Calamba. Naging makulay at masigla ang mga kalsada ng Calamba City mula Hunyo 3 hanggang 7 habang isinagawa ang sunod-sunod na pamamahagi ng gas subsidy na kilala bilang tulong-gulong. Ang programa ay pinangunahan ni Mayor Ros Rizal, Vice Mayor Toti Lazaro at Congresswoman Cha Hernandez. Ang inisyatibang ito ay naglalayong bigyan ng tulong ang mga miyembro ng Tricycle Operators and Drivers Association or TODA sa iba't ibang barangay ng lungsod. Ang tulong-gulong ay isang tugon ng lokal na pamahalaan sa patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina na nagdudulot ng pasakit sa kabuhayan ng mga tsoper ng tricycle. Sa loob ng 5 araw, masinsinang isinagawa ang pamamahagi ng gas subsidy sa iba't ibang barangay kung saan libo-libong mga tricycle driver ang nabigyan ng suporta. Sa pagsisimula ng programa noong Hunyo 3, nagtipon-tipon ang mga miyembro ng TODA sa Barangay 1 kung saan personal na iniabot ni Mayor Rizal, Vice Mayor Lazaro at Congresswoman Hernandez ang mga subsidiya. Bawat araw lumipat ang grupo sa iba't ibang barangay upang matiyak na lahat ng miyembro ng TODA sa buong Calamba ay makakatanggap ng tulong. Mula Barangay 2 hanggang Barangay 7, masiglang tinanggap ng mga benepisaryo ang tulong na ipinagkaloob sa kanila.
Ayon kay Mayor Rizal, ang tulong-gulong ay hindi lamang isang programa kundi isang pangako ng lokal na pamahalaan na palaging nakalalay sa mga pangangailangan ng kanilang mga tsuper. Ang ating mga tricycle driver ay mahalagang bahagi ng ating komunidad. Sila ang nagdadala sa ating mga mamamayan sa kanilang mga destinasyon araw-araw. Nararapat lamang na matulungan natin sila sa panahon ng kagipitan, ani ni Mayor Rizal. Sa pagtatapos ng programa noong Hunyo 7, umabot sa humigit kumulang 10,000 benepisyaryo ang nabahagian ng gas subsidy. Ang masiglang tagumpay ng tulong-gulong ay patunay ng dedikasyon ng lokal na pamahalaan ng Kalamba na suportahan ang kanilang mga nasasakupan sa anumang paraan. Ang kasandigan mo, Jezebel Bernardino, ipagsabi. Para sa Ice Patrol, ang kasandigan mo, Jezebel Bernardino, ipagsabi. Salamat, Jezebel. Tulong pinansyal para sa medical pangangailangan ipinamahagi na sa Sinuluan, Laguna. May report, Maria Casey Laude. Para sa Balitang Laguna, tulong pinansyal para sa medikal na pangangailangan ipinamahagi sa Sinuluan, Fami, Mabitac at Santa Maria sa pangunguna ni Speaker Martin Romualdez at ng Tingog Porteles na mahagi ng tulong pinansyal sa anyo ng guarantee letter para sa 12 residente sa bayan ng Siniloan, Fami, Mabitac at Santa Maria. Ang programang ito ay naglalayong matugunan ang kanilang mga pangangailangang medikal. Para sa mga nangangailangan ng medical assistance sa ika-4 na distrito ng Laguna, narito ang mga tingog center na maaaring puntahan. Una, ang mga residente ng Santa Cruz, Pila, Magdalena at Mahayhay ay maaaring magtungo sa Tingog Center sa Barangay San Pablo Sur, Santa Cruz. Pangalawa, ang mga tagapagsanghan, Lumban, Cavinti at Luciana ay maaaring magtungo sa Tingog Center sa Barangay Maytalang, Lumban. Pangatlo, ang mga mula sa Fami, Siniloan, Mabitac at Santa Maria ay maaaring magtungo sa Tingog Center sa Barangay Tunhak, Pami. Pang-apat, habang ginagawa pa ang Tingog Center sa Barangay Isla, Pangil, Paete at Kalayaan ay maaaring pansamantalang magtungo sa Tingog Center sa Lumban at ang mga taga-Pakil at Pangil ay maaaring magtungo sa Tingog Center sa Fami. Para sa Ice Patrol, Casey Laude, ang kasandigan mo, ipagsabi. Salamat, Casey. Tupad program isinagawa sa pamamagitan ni Gobernadora Ruth Marian Hernandez sa tulong ni Senator Loren Legarda. May report, Jenica Moncayo. Sa pamamagitan ng pondo mula sa tanggapan ni Senator Loren Legarda, matagumpay na isinagawa ang orientation at contract signing para sa mga benepisyaryo ng programang Tupad sa Laguna. Ang Department of Labor and Employment o DOLE ang katuwang sa pagpapatupad ng programa na naglalayong magbigay ng pansamantalang trabaho sa mga Lagunense na nangangailangan. Ang tupad o tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers ay isang inisyatiba na nagbibigay ng pansamantalang trabaho sa mga mamamayang nawala ng trabaho o hindi makahanap ng trabaho, lalo na sa mga panahong ito ng pandemya. Ang orientation ay nagbigay ng mga kinakailangang impormasyon tungkol sa programa, kasama na ang mga tungkulin at responsibilidad ng bawat benepisyaryo. Makikita sa mga larawan ang masiglang pagtanggap ng mga benepisyaryo habang nakikinig sa mga talakayan at nilalagdaan ang kanilang mga kontrata. Ang programang ito ay naglalayong magbigay ng pansamantalang hanap buhay at kasabay nito pag-asa sa mga taong nangangailangan. Sa isang larawan, makikita ang isang opisyal na nagpapaabot ng tulong pinansyal sa isang benepisyaryo. Ang kanyang ngiti ay sumasalamin sa malaking ginhawa at pasasalamat sa natanggap na ayuda. Sa ikalawang larawan, makikita ang maraming residente na dumalo sa programa. Hawak ang kanilang mga form na nagpapatunay ng kanilang pagtanggap ng tulong. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-asa at pasasalamat sa tulong na kanilang natamo. Ang ikatlong larawan ay nagpapakita ng detalye ng proseso ng pamamahagi, kung saan makikitang maayos na nakapila ang mga benepisyaryo habang iniabot sa kanila ang mga perang tulong.
Ayon kay Gobernadora Ruth Mariano Hernandez, patuloy ang kanilang pagsusumikap na matugunan ang pangangailangan ng mga residente. Sa kanyang mensahe, pinasalamatan niya si Senator Loren Legarda na walang sawang suporta sa mga serbisyong pampubliko na nagbibigay ng oportunidad sa mga Lagunense. Lubos ang aming pasasalamat kay Senator Loren Legarda para sa kanyang pagsuporta sa programang Tupad. Ang kanyang pondo ay nagbigay ng bagong pag-asa at pagkakakitaan sa ating mga kababayan dito sa Laguna. Hangad natin ang patuloy na pagtutulungan ng lokal at pambansang pamahalaan upang makapaghatid pa tayo ng mga makabuluhang serbisyo at programa, ani Gobernadora Hernandez. Inaasahan na ang patuloy na pagtutulungan ng lokal at nasyonal na pamahalaan ay magdudulot ng mas maraming oportunidad at tulong para sa mga Lagunense. Ang programang Tupad ay isa lamang sa maraming inisyatibang naglalayong suportahan ng mga mamamayang Pilipino sa kanilang pangangailangan. Para sa Sais Patrol, Jenica Moncayo, ang kasandigan mo, ipagsabi. Salamat, Jenica. Luksang parangal at pagbibigay pugay sa buhay at paglilingkod ni dating konsyala at pangalampunong bayan Rosario Suarez isinagawa sa Nagcarlan. May report, Jenica Moncayo. Sa isang makasaysayang pagdiriwang, ginanap kamakailan lamang ang isang espesyal na seremonya sa bayan ng Nagcarlan, Laguna bilang pagkilala sa mga naging kontribusyon ni dating konsehal at pangalawang punong bayan Rosario H. Suarez. Ang seremonya na may temang Luksang Parangal ay nagbigay pugay sa buhay at paglilingkod ni Suarez na mas kilala sa komunidad bilang Ka-Ori. Sa pangunguna ni Punong Bayan Architect Elmore Vitangcol Vita kasama ang iba pang mga opisyal at kawani ng pamahalaang bayan, isinagawa ang seremonya sa Nagcarlan Presidensya noong May 31, 2024. Dito ay sinalubong ng mga kasapi ng pamahalaan at ng komunidad ang labi ni Suarez. Nag-umpisa ang seremonya sa isang panalangin na pinangunahan ni Pambayang Ingat Yaman Ginang Delma C. Armamento. Kasunod ang pag-awit ng Lupang Hinirang. Dumalo rin ang mga kilalang personalidad sa komunidad upang ibahagi ang kanilang mga alaala at karanasan kasama si Suarez. Ipinahayag ni Judge Portia M. Panergo ng Regional Trial Court ang mga nagawa ng dating lingkod bayan. Nagbigay rin ng kanilang mga mensahe ang mga kasalukuyang opisyal ng bayan at ang pamilya ni Suarez na nagpapakita ng kanilang pasasalamat sa kanyang mga naging kontribusyon. Matapos sa mga mensahe, iginawad ang plake at sertipiko ng pagkilala bilang simbolo ng pasasalamat sa mga nagawa ni Suarez para sa bayan ng Nagcarlan. Sa pangwakas sa bahagi ng seremonya, isinagawa ang isang pangwakas na panalangin na pinangunahan ni Pastor Dexter Vita. Dumalo rin si 3rd District Representative Kagalang-Galang Loreto S. Amante upang magbigay ng kanyang pakikidalamhati sa pamilya ni Suarez. Ang seremonyang ito ay hindi lamang isang pagpaparangal sa isang individual, kundi pati na rin isang pagpapakita ng pagkakaisa at pagpapahalaga ng buong komunidad sa kanilang mga lider. Ipinakita ng mga taga-Nagcarlan ang kanilang paggalang at pasasalamat sa mga taong naglingkod ng buong puso sa kanilang bayan. Para sa Sais Patrol, Jenica Moncayo, ang kasandigan mo, ipagsabi. Salamat, Jenica. Pag-asa, formal lang inanunsyo ang pagpasok ng tag-ulan. May report si Joanna Laudes. Opisyal nang inanunsyo ng DOST Pag-asa ang pagsisimula ng tag-ulan sa bansa. Ang deklarasyon ay batay sa mga datos na nakalap ng ahensya na nagpakita ng malinaw na indikasyon ng pagdating ng tag-ulan. Ayon sa ahensya, inaasahan ng pag-ulan na higit sa normal mula Hulyo hanggang Setyembre dahil sa epekto ng La Nina, kung saan ito ay isang kondisyon na nagdudulot ng mas mataas na antas ng pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pinaalalahanan ng Pag-asa ang publiko na maghanda para sa mga mas malalakas na pag-ulan at habagat na maaaring magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. Mahalaga ang pagiging alerto at maagap sa paghahanda
upang maiwasan ng anumang sakuna o pinsala na dulot ng kalamidad. Ayon pa sa ahensya, mahalaga ang pakikipagtulungan ng bawat isa lalo na sa mga lokal na pamahalaan upang matiyak ang kaligtasan ng komunidad. Ang patuloy na monitoring at maagap na pag-aksyon ay susi sa pagharap sa anumang hamon na dulot ng tag-ulan. Para sa 6 Patrol, Joanna Laude, ang kasandigan mo, ipagsabi. Salamat, Joanna, miyembro ng SAF o Special Action Force na sugatan sa operasyon. Pinarangalan ng medalya ng katapangan at medalya ng sugatang magiting. May report, Decibel Bernardino. Miyembro ng SAF o Special Action Force na sugatan sa operasyon, pinarangalan ng medalya ng katapangan at medalya ng sugatang magiting. Sa isang makasaysayang seremonya, pinarangalan natin ng medalya ng katapangan at medalya ng sugatang magiting ang mga bayaning miyembro ng Special Action Force o SAF na sugatan sa operasyon sa Tawi-Tawi. Personal nating kinamusta ang kanilang kalagayan habang nagpapagaling sa Ciudad Medical Center, Zamboanga City at nakita natin ang kanilang determinasyon sa kabila ng mga sugat. Nagpahayag tayo ng pasasalamat sa kanilang serbisyo para sa kapayapaan at seguridad ng bansa at ipinangako ang patuloy na suporta sa kanilang paggaling. Ang seremonya ay dinaluhan ng mga lokal na opisyal at miyembro ng SAF na nagbigay pugay sa kanilang kabayanihan. Ang pagkilala sa kanilang sakripisyo ay nagpapaalala ng dedikasyon ng ating mga tagapagtanggol ng bayan. Para sa Ispatrol, ang kasandigan mo, Decibel Bernardino, ipagsabi. At yan ang ilang balita. Babalik po tayo dito pa rin sa atin sa 6 Patrol.
For us to return your call, please wait for the asterisk. When calling our 8822 hotline, please patiently wait for the instruction to press the asterisk button before ending your call so we could get back to you. Nagbabalik tayo sa ating mga balita dito sa Ice Patrol. Opisyal na kasunduan ng lungsod ng Santa Rosa at Tao Corporation sa Japan naganap na. May report Jenica Moncayo. Sa pakikipagtulungan ng lungsod ng Santa Rosa at ng TAU Corporation ng Japan, isang kasunduan ang nilagdaan upang palakasin ang kahandaan sa mga sakuna. Sa pamamagitan ng Master Agreement for Services on Affected Vehicle Removal in Times of Disaster. Tutulungan ng TAU Corporation ang lungsod sa pag-alis ng mga sasakyang apektado sa mga kalsada pagkatapos ng sakuna. Naglalayo ng kasunduan ng mapabuti ang disaster recovery at maibigay agad ang kinakailangang tulong sa pinsala. Sa kaniyang mensahe, pinuri ni Mayor Arlene ang mahalagang papel ng pribadong sektor sa pagpapalakas ng serbisyo sa komunidad. Ang kasunduang ito ay simbolo ng patuloy na pag-unlad at pagkakaisa para sa ikauunlad ng Santa Rosa. Para sa Ice Patrol, Jenica Moncayo, ang kasandigan mo ipagsabi. Salamat Jenica Moncayo, Bohayani.
sinimulan na sa isang kalambagong Buhayani Caravan. May report si Joanna Laude. Formal nang sinimula ng Kalambagong Buhayani Festival 2024 sa lungsod ng Calamba sa pamamagitan ng isang makulay na caravan na ginanap sa Barangay Palingon Covered Court. Ang unang araw ng pagdiriwang ay dinaluhan ng iba't ibang miyembro ng sangguniang panglungsod kasama sina Kapitan Darwin Retusto ng Barangay Lingga at Kapitan Jeff Gotenko ng Barangay Palingon. Ang kaganapang ito ay nagsilbing hudyat ng pagsisimula ng Buhayani Festival, isang taunang pagdiriwang na iniaalay sa kapanganakan ng ating pambansang bayani, si Dr. Jose Rizal. Sa pag-usad ng selebrasyon, isang espesyal na kaganapan ang naganap noong June 10, 2024, ang Kusinang Calambeño. Ang naturang aktibidad ay dinaos sa Rizal Coliseum at nagtampok ng iba't ibang putahe at kakaninayari sa mga sangkap na katutubo sa Calamba. Sa kategoryang kakanin, nagwagi ang Kolehiyo de San Juan de Letran ng unang pwesto. Pumangalawa si Maria Eileen Emergo at pumangatlo ang Mind and Integrity College. Sa kategoryang main course, muling nagtagumpay ang Kolehiyo de San Juan de Letran sa unang pwesto. Nasungkit din nila ang pangalawang pwesto at ang University of Perpetual Help Calamba Campus naman ang nakakuha ng ikatlong pwesto. Ang simula ng Buhayani Festival ay sadyang naging makulay at puno ng kasiyahan. Ang iba't ibang aktibidad at kompetisyon ay nagbigay ng kasiyahan at inspirasyon sa mga mamamayan ng Calamba. Samahan natin ang buong lungsod sa pagdiriwang ng Buhayani Festival 2024 at abangan ang mga susunod na aktibidad na tiyak na magbibigay ng saya at karangalan sa ating bayan. Para sa Sais Patrol, Joanna Laude, ang kasandigan mo, ipagsabi. Salamat, Joanna. Bagong Pilipinas Himat Pledge, isa sa tupad na sa mga flag ceremony ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. May report, Desabel Bernardino. Bagong Pilipinas Himat Pledge, isa sa tupad na sa mga flag ceremony ayon kay PBBM. Bagong Pilipinas Himat Pledge ay isasagawa na sa lahat ng government offices maging ang local government units o LGU tuwing umaga ng Lunes at hapon naman tuwing Biyernes ayon kay President Bongbong Marcos Jr. Ayon sa Memorandum Circular No. 52, ang Bagong Pilipinas HIM ay sumisimbolo sa isang maprinsipyo, may pananagutan at maaasahang pamamahala at makakatulong upang makapagbigay ng kakayahan sa bawat Pilipino na suportahan ang ating gobyerno. Para sa Sais Patrol, ang kasandigan mo, Jezebel Bernardino, ipagsabi. Salamat, Desabel! Disenyo ng bagong multipurpose building ng pamahalang bayan ng Nagcarlan, ipinasilip na sa publiko. May report, Casey Laude. Disenyo ng bagong multipurpose building ng pamahalaang bayan ng Nagcarlan, ipinasilip sa pakiusap ni Punong Bayan Elmore Bitang Colvita na bigyan ng mas malaking espasyo at lugar ang bawat opisina at mga ahensya ng gobyerno na matatagpuan sa compound ng pamahalaang bayan. Sa tulong rin ng opisina ni 3rd District Representative Kagalang-Galang Loreto Amben S. Amante, ang pamahalaang bayan ay nabigyan ng humigit kumulang 50 milyong piso na proyekto mula sa Fiscal Year 2024 General Appropriations Act. Ngayon, ito ang kasalukuyang konstruksyon sa dating nilalagakan ng ABS-CBN-ALS Senior Citizen Center. Layon ni Punong Bayan Elmore Bita na mas maging produktibo ang paggamit ng espasyong pagmamayari ng nasabing multipurpose building. Para sa Sais Patrol, Casey Laude, ang kasandigan mo, ipagsabi. Salamat, Casey. Tulong pinansyal mula sa EHAP. Tinanggap ng 700 bayenyos. May report, Desabel Bernardino. Tulong pinansyal mula sa Emergency Housing Assistance Program tinanggap ng 700 bayenyos. Masakit nakakatakot man ang epekto ng bagyong Paeng noong 2022 sa mga tao sa lalawigan ng Bay Laguna, ngunit hindi nito matutumbasan ang saya na kanilang naranasan sapagkat sila ay muli nakatanggap ng tulong pinansyal sa ilalim ng Emergency Housing Assistance Program ng National Housing Authority noong ika-7 ng Hunyo.
Ayon naman kay Senator Amy Marcos, hindi niya makakalimutan na magbigay ulit ng tulong simula noong dinagsa ang Bay Laguna ng Bagyong Paeng. Kaugnay nito, pinangunahan ni Senator Amy ang pagdistribusyon kasama ang Department of Social Welfare and Development, National Housing Authority at ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan at pamahalaan ng Laguna. Labis naman ang pasasalamat ni Bay Municipal Administrator Attorney Joanna Patricia Padrid sa mga taong walang sawang tumulong sa kanilang lalawigan. Para sa Is Patrol, ang kasandigan mo, Jezebel Bernardino, ipagsabi. Salamat, Jezebel! 400 bagong scholar ng Binyan dumalo sa pamamahagi ng enrollment permit. May report, Jenica Moncayo. Hindi maitago ang saya na nadarama ng 400 na estudyante na scholar ng Binyan, Laguna, kung saan sila ay dumalo kasama ang kanilang mga magulang sa General Assembly at release of enrollment permit na ginanap sa Binyan Football Stadium noong ika-7 ng June taong 2024. Ayon kay Mayor Arman de Maguila at City Education Officer Dr. Edmil Recibe, ipinaliwanag nila ang mga alituntunin at regulasyon na kailangang magampanan ng mga estudyante tulad ng mapanatili na maayos ang kanilang mga grado at serbisyo sa komunidad upang mapanatili ang pagiging scholar. Kaugnay nito, maraming estudyante at magulang ang nagbigay ng kanilang pasasalamat dahil ang kanilang matatanggap ay malaking tulong sa pag-aaral. Para sa Is Patrol, Jenica Moncayo, ang kasandigan mo, ipagsabi. Salamat, Jenica. PBBM idineklara bilang regular holiday ang ika-17 ng Hunyo upang gunitain ang Idil Adha. May report, Joanna Laude. Idineklara ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang June 17 bilang isang karaniwang araw na bakasyon upang bigyang daan ang pagninilay-nilay sa Idil Adha o ang pista ng sakripisyo. Ang proklamasyong ito ay naglalayong bigyan ng pagkakataon ng mga Pilipino, lalo na ang mga kapatid nating Muslim, na ipagdiwang ang isa sa pinakamahalagang pista sa Islam. Noong June 4, si kalihim tagapagganap Lucas P. Bersamin ang pumirma ng proklamasyon bilang 579 na nagdedeklara ng Idil Adha bilang isang karaniwang araw na bakasyon. Ang deklarasyon ay batay sa 1445 Hira Islamic Lunar Calendar na nagtatakda ng eksaktong petsa ng pagdiriwang ng Idil Adha. Ang pagdiriwang na ito ay isang panahon ng panalangin, pagninilay, at pagbibigay ng mga alay sa mga nangangailangan. Sa Pilipinas, ang pagdiriwang ng Idil Adha ay kinikilala bilang isang mahalagang okasyon para sa mga Muslim na bahagi ng ating multicultural na lipunan. Inaanyayahan ng Malacanang lahat ng mamamayan na gamitin ang araw na ito upang magnilay at makiisa sa mga selebrasyon ng ating mga kapatid na Muslim. Ang proklamasyon ay naglalayong magbigay daan sa mga mas malalim na pag-unawa at pagpapahalaga sa mga tradisyon at kasaysayan ng Islam. Gayon din ang pagpapakita ng suporta at pakikiisa sa ating mga kababayang Muslim. Para sa Is Patrol, Joanna Laude, ang kasandigan mo, ipagsabi. Salamat, Joanna. National Irrigation Association sinigurado ang patuloy na pagsasaayos ng mga irigasyon dulot ng Bagyong Aghon. May report, Jezebel Bernardino. National Irrigation Administration sinigurado ang patuloy na pagsasaayos ng mga irigasyon dulot ng Bagyong Aghon. Mahigit kumulang na 200 million pesos ang pinsalang nangyari sa irrigation system dulot ng Bagyong Aghon ayon sa National Irrigation Administration Calabarzon noong ika-4 ng Hunyo taong 2024. Dahil dito, mahigit 6,015 hectares ang naapektuhan sa lupang pang-agrikultura at kung saan napinsala rin ang pangkabuhayan ng 6,569 lokal na magsasaka sa rehiyon. At sa tulong ng ahensya, sila ay agad nagplano sa malawakang pagkasira ng lupang pang-agrikultura na kanilang kinategorya sa dalawang antas. Ang Level 1 ay tungkol sa pananatili ng service areas at pangangalaga ng mga pananim na kasalukuyang nakatayo at ito'y aabot sa 55.3 million pesos.
Samantala, ang Level 2 ay nagsasangkot ng pagkukumpuni upang matiyak ang pamatagalang katatagan ng mga istruktura ng irigasyon na may tinatayang halagang 145 million pesos. Ayon naman kay National Irrigation Administration Calabarzon, Region 4A, sa pangunguna ni Regional Manager Engineer Roberto de la Cruz, siya ay naninigurado sa maagapang plano sa mga sakuna at pananatiling suporta sa pangkabuhayan ng lokal na magsasaka. Samantala, ang Operation and Maintenance ng National Irrigation Administration Calabarzon naman ay pagpapatuloy ang paglilinis sa irigasyon upang maalis ang mga natitirang kalat o mga nakaharang upang maging maayos ang daloy ng tubig na kakailanganin sa layunin ng pang-agrikultura. Para sa Ice Patrol, ang kasandigan mo, Jezebel Bernardino, ipagsabi. Salamat, Jezebel. 120 magsasakang benepisyaryo dumalo sa orientasyon tungkol sa kabalikat sa kabuhayan. May report si Casey Laude. 120 magsasakang benepisyaryo ang dumalo sa oryentasyon tungkol sa kabalikat sa kabuhayan on sustainable agriculture sa pakikipagtulungan ng SM Foundation Incorporation kasama ang DSWD, DA, DOST, TESDA, DTI at Mocha Family Farm Learning Center Incorporation. Pinangunahan ng City Agriculture's Office ang isang oryentasyon na may temang kabalikat sa kabuhayan on sustainable agriculture. Ang nasabing oryentasyon ay ginanap sa pangunguna ni Ginang Christy S. Angeles, Assistant Vice President para sa Outreach Program, at dinaluhan ng 120 magsasakang benepisyaryo mula sa 4Ps na binubuo ng 60 mula sa Barangay San Vicente at 60 mula sa Barangay Landayan. Ang San Pedro City ay napili bilang isa sa 4 na lokasyon mula sa 80 na napiling lugar sa buong bansa upang maging bahagi ng programa ng Sustainable Livelihood Program. Layunin ng programa na palakasin ang kasanayan sa pagsasaka, pagpapayaman ng likas na yaman at pagtatag ng matatag na kabuhayan upang mapabuti ang kalagayan ng komunidad na sektor ng agrikultura. Bukod dito, layunin din ng pagpapalawak ng kaalaman sa pinansyal at pag-akit ng potensyal para sa mga namumuhunan. Para sa Ice Patrol, Casey Laude, ang kasandigan mo, ipagsabi. Salamat Casey, Santa Rosa at UNESCAP nagsanib puwersa sa Pioneering Voluntary Local Review Workshop. May report, Joanna Laude. Ang pamahalaang lungsod ng Santa Rosa sa pakikipagtulungan ng United Nations Economic and Social Commissions for Asia and the Pacific ay nagdaos ng unang araw ng kanilang 2 araw na Voluntary Local Review Workshop noong June 6, 2024. Ang VLR ay isang mahalagang hakbang tungo sa pagkamit ng 2030 Agenda at ang mga layunin ng pag-unlad na tumutugon sa kahirapan sa antas ng subnasyonal. Kaya naman, ang layunin ng workshop ay i-localize at isama ang SDGs sa mga plano, programa at aktibidades ng lungsod. Kasama rito ang iba't ibang kalahok mula sa United Nations, mga asosasyon, lipunang sibil, akademya, pribadong sektor at iba pang mga stakeholders. Kasama rin sa workshop si Mayor Arlene B. Arcillas ng lungsod na may pasasalamat sa pagtanggap sa mga bisita at kalahok. Bukod dito, ang malawak at nakababahaging pamamaraan ng nabanggit na aktibidad ay nagtiyak na ang mga pananaw at kaalaman ng iba't ibang sektor ay naisama sa pagbuo ng VLR ng Santa Rosa. Ang VLR ay nagpapakita ng commitment ng Santa Rosa sa pag-unlad na may kaakibat na pag-localize ng mga pangglobong layunin upang sagutin ang mga natatanging hamon at oportunidad sa loob ng lungsod. Para sa Ice Patrol, Joanna Laude, ang kasandigan mo, ipagsabi. Salamat Joanna. Space orientation ang humigit kubulang sa 1,500 estudyante naganap na sa lungsod ng Calamba. May report, Jenica Moncaya. Isinagawa ang Special Program for the Employment of Students o SPES Orientation noong Hunyo 10 sa Jose Rizal Coliseum na dinaluhan ng humigit kubulang 1,500 estudyante. Ang nasabing programa ay naglalayong magbigay ng pansamantalang trabaho sa mga estudyanteng nais kumita habang walang klase.
upang makatulong sa kanilang mga pangangailangan sa pag-aaral. Ang makabuluhang aktibidad ay pinangunahan ng mga miyembro ng sangguniang panglungsod na nagbigay ng kanilang suporta at inspirasyon sa mga kabataan. Ang mga opisyal ng lungsod ay nagbigay rin ng mga halaga upang iparaffle sa mga benepisyaryo ng programa na nagdagdag ng kasiyahan sa nasabing okasyon. Sa kaniyang mensahe, binigyang diin ni Mayor Ross Rizal ang kahalagahan ng SPES sa pagbibigay ng oportunidad sa mga kabataan. Ang programang ito ay hindi lamang tungkol sa kita, kundi sa pagbibigay ng pag-asa at pagsasanay para sa kinabukasan ng ating mga estudyante, ani Mayor Rizal. Dagdag pa niya, ang lokal na pamahalaan ng Calamba ay patuloy na magbibigay ng suporta sa mga kabataang nagnanais na magtagumpay sa kanilang pag-aaral at karera. Bukod sa mga pahayag ng mga opisyal, ang orientation ay nagbigay rin ng mga mahalagang impormasyon tungkol sa programa, mga benepisyo nito at mga responsibilidad ng mga benepisyaryo. Ang SPES ay isang taunang programa na pinamunuan ng Department of Labor and Employment o DOLE sa pakikipagtulungan ng mga lokal na pamahalaan na naglalayong tulungan ng mga mag-aaral na makahanap ng pansamantalang trabaho tuwing bakasyon. Ang mga estudyanteng dumalo ay nagpakita ng kanilang kasiyahan at pasasalamat sa oportunidad na ibinigay sa kanila. Ayon kay Maria Santos, isang benepisyaryo, malaking tulong ang programang ito para sa aming mga estudyante. Hindi lamang kami kumikita, kundi natututo rin kami ng mga bagong kasanayan na magagamit namin sa hinaharap. Ang matagumpay na pagsasagawa ng SPES orientation sa Calamba ay isang patunay ng dedikasyon ng lokal na pamahalaan sa pagpapalakas ng kakayahan at kaalaman ng kabataan. Ang mga sumusunod na hakbang ng programa ay inaasahang magbibigay pa ng mas maraming oportunidad at suporta sa mga estudyanteng Calambeño. Patuloy na inaanyayahan ng mga mag-aaral na lumahok sa mga ganitong programa at pagbutihin ang kanilang kasanayan at kaalaman para sa mas maliwanag na kinabukasan. Para sa East Patrol, Jenica Moncayo, ang kasandigan mo, ipagsabi. Narito ngayon ang sa East Patrol sa Barangay Lingga kung saan nagkaroon ng sunog na nagmula sa fluctuation ng kuryente. Makikita sa aking likuran ang mga bahay na natupok ng apoy at mula sa datos na aming nakuha sa Barangay Lingga ay mayroong 30 bahay ang natupok at 38 pamilya ang apektado. Sa pakikipagtulungan ng buong sangguniang Barangay Lingga sa pamumuno ni Kapitan Darwin Retusto, kasama na rin ng sangguniang kabataan sa pamumuno ni SK Chairperson Rafael Nico Marda, ay naipamahagi ng kaus-puso ang mga donasyon mula sa iba't ibang tao na buong pusong naging kasandigan para sa mga nasunugan. Sa araw mismo ng sunog ay agad na rumisponde at nagbayanihan ang buong mamamayan ng Barangay Lingga at kasabay nito ang agarang pagbisita ng puting mayor ng Calamba na si Mayor Ross Rizal at agad naman nangako ng tulong pinansyal. Nananawagan ng buong team ng sa East Patrol para sa mga tulong pinansyal at donasyon mula sa inyong mga puso at makikita sa screen ang mga detalye. Para sa East Patrol, Juan Laude, ang kasandigan mo, ipagsabi. Salamat, Joanna. Salamat, Jenica Moncayo. At yan po ang ating mga balitang kinalap ng ating mga Sa East Patrol dito po sa atin sa Calabarzon at partikular sa lalawigan ng Laguna. At malapit na po ang birthday ng ating pambansang bayani, Gato si Rizal. Magkita-kita po tayo sa lungsod ng Calamba kung saan po ipinanganak upang saksihan ang ating Buhayani Festival at pagtiriwang ng kanyang kapanganakan. Ako po ang inyong lingkod, si Chris Sanji, dito pa rin sa atin sa East Patrol, Balitang Calabarzon para sa impormasyon. Pagpalain po tayo ng pong may kapal, ipagsabi.
susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood.